The Word of God this day is about gratitude, being thankful to the Lord our God. What shall I return to the Lord? This is the title of the message. What shall I return to the Lord? This is a question that reveals a grateful heart. At ito ho, nanggaling po ito sa Psalm 116 verse 12. It says, "What shall I return to the Lord for all His goodness to me?" What shall I return to the Lord for all His goodness to me? Sa Tagalog, ano kaya ang maigaganti ko sa Panginoon sa lahat ng kabutihan niya sa akin? Anong maigaganti ko sa Diyos? Anong maigaganti ko sa Panginoon sa lahat ng kabutihan niya sa akin? Anong maisusukli natin sa Diyos? Anong maibabalik natin sa Diyos? The psalmist begin not with a complaint, but with wonder. Ang tanong na to ay hindi reklamo, kundi isang tanong ng pagkamangha. Anong maigaganti ko sa Panginoon? Ito po ay tanong ng isang pusong nagpapasalamat, hindi nagrereklamo. Sapagkat kapag tunay mong nakikita ang ginawa ng Diyos sa buhay mo, tiyak na mapupuno ka ng pasasalamat at pagkamangha at nais mong magbigay at magbalik upang suklihan ang kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. What shall I return to the Lord? Anong maigaganti ko sa Diyos? Ito ho ang tinatawag nating utang na loob. Utang na loob sa Panginoon sapagkat Siya'y nagbibigay sa atin ng sagana ng pagpapala. Sapagkat nakikita po natin sa buhay natin dapat ang lahat ng Kanyang kabutihan. At dito makikita natin na ang salmista nakikita niyang kabutihan ng Diyos. Nakikita niyang buhay niya. All the mercies, the grace of God, yung pagliligtas ng Diyos, napakalaga na makita natin sa buhay nating lahat. Sa tuwing tayo nananalangin ng Diyos ay nakikinig, tagapag-ingat, punong-puno ng awa at biyaya, siyang saklolo natin sa lahat ng oras. Kaya nasabi niya, anong mahigaganti ko sa Diyos sa lahat ng kabutihan niya sa akin? This is not a question of obligation but of adoration. Tandaan po natin, napakahalaga na magpasalamat tayo sa Panginoon. Bawat araw, matutunan nating magnilay-nilay at isipin ang bawat kabutihan na ipinapamalas ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Lahat ng mga naglilingkod, pag-isipan mo, bakit ka naglilingkod? Bakit mo ginagawa ang ating tungkulin? Bakit napakahalaga na tuparin natin ang ating mga pangako sa Diyos? How can I repay the Lord for all His goodness to me? Ang daming pagpapala. Hindi mo kayang bilangin ang goodness ni Lord sa buhay natin. Kaya ipakita natin sa Diyos na tayo po yung taong merong utang na loob sa Kanya. Tayo po yung mga niligtas ng Diyos na marunong magpasalamat sa Kanya. Unang bagay na kailangan nating matutunan sa buhay natin, we should recognize the goodness of God. Every day, recognize the goodness of God. Balikan natin ang verse, Psalm 116, verse 12. What shall I return to the Lord for all His goodness to me? What shall I return? Anong maigaganti natin sa Panginoon sa lahat ng kabutihan niya sa atin? Before we can offer anything back to God, we must first see His goodness. Kailangan makita natin ang kabutihan ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Sabi niyang Biblia, what shall I return to the Lord for all His goodness to me? God's goodness is personal. His goodness to me. Hindi niya sinabing general yan, kundi ipinapakita niya na siya'y nagpapasalamat sa lahat ng pagpapala na kanyang tinatanggap mula sa ating Panginoon. Matutunan nating tignan ang lahat ng kagandang loob, kabutihan ng Diyos sa mga personal na buhay natin. Lagi mong isipin yung kabutihan ng Lord sa buhay mo. Araw-araw, ikaw ay buhay. Pinagpapasalamat mo ba na ikaw ay may kalakasan?
Pinagpapasalamat mo ba sa Diyos na ikaw ay binubuhay niya? Hindi ka po nabubuhay dahil sa sarili mo. May bumubuhay sa'yo. May nagbibigay ng hininga sa atin, walang iba kundi ang Panginoon. Siyang nagligtas sa atin. Siyang nagsusustain sa atin sa bawat araw. Bakit? Mabuti ang Diyos. Napakahalaga na makita natin ang kabutihan niya sa lahat ng sandali, sa lahat ng aspeto ng buhay natin. So that kahit anong pagsubok dumating, kahit anong problemang mangyari, naunawaan mo ang Romans chapter 8 verse 28. Why? You acknowledge and you recognize that God is good. Pag-isip mo ng umaga, i-appreciate mo yung buhay mo. Pag-uwi mo sa iyong tahanan bago ka matulog, i-appreciate mo ang pag-iingat ng Lord, ang pagsusustain ng Lord. Binigyan ka niya ng pagkakataon sa bawat araw. Kaya napakalaga na ituring natin na pagkakataon. Tignan natin palagi na ang bawat kabutihan ng Diyos, pagkakataon yan para suklihan natin siya sa lahat ng kabutihan niya. Amen. Are you listening? God's goodness is personal. Araw-araw mararanasan mo ang kabutihan ng Diyos. Kaya nga napakalaga na tignan mo ang kabutihan ng Diyos sa buhay nating lahat. Because His goodness is constant and overflowing. Lamentations chapter 3, verse 22. Because of the Lord's great love, we are not consumed. Ba't buhay pa tayo? Ba't may lakas pa tayo? Dahil ang Diyos, mahal na mahal niya tayo. Kaya nga wala kang may pagmamalaki sa sarili natin. Lahat ng to ay dahil lang sa kanyang pag-ibig because His compassion never fail. And the Bible says, they are new every morning. Great is your faithfulness. So sino po dito ang ina-acknowledge ang kabutihan ng Diyos sa araw na to? Magsabing amen. Yung biyaya niya, yung awa niya, yung kasaganaan na mula sa Kanya, dahil sa Kanyang compassion, malasakit niya sa bawat isa sa atin. May Diyos na nagmamalasakit sa atin. Sabi mo sa ikan kaliwa, may Diyos na nagmamalasakit sa iyo. Kailangan maunawaan natin yon. Ang Diyos may malasakit siya sa buhay mo, may malasakit siya sa pamilya mo, may malasakit siya sa simbahang ito. Kaya napakalaga na lagi nating titignan ang kabutihan niya. At ang sabi ng Biblia, they are new every morning. Ibig sabihin, ngayong araw na to, alam natin dakila ang kanyang pag-ibig, dakila ang kanyang awa, dakila ang kanyang biyaya, punong-puno ng grasya. And you can expect tomorrow. May inaasahan ka. Bakit? Pangako ng Diyos that His mercy and His grace, His love for us is constant. The compassion of God will never fail and they are new every morning. That's why we must recognize, Lord, salamat mabuti ka sa buhay ko. Salamat po sa lakas. Salamat po sa pagkakataon. Salamat po, Panginoon, for providing my needs, my family, my health. We need to recognize and acknowledge the goodness of God. And the goodness of God is personal. Hanggat hindi mo nakikita yung goodness ni Lord sa iyo, personal, hindi mapo-form sa atin yung pagpapasalamat sa Diyos sa pagkakataon na binibigay niya sa atin. Palakpakan po natin ang Panginoon sa kanyang goodness. This is the first thing that you need to do. We need to recognize and acknowledge the goodness of God. Mabuti ang Diyos. Sabihin natin lahat, mabuti ang Diyos. Anumang kalagayan mo, anumang sitwasyon mo, mabuti ang Diyos. Mananatiling mabuti ang Diyos. Kahit may pangangailangan ka, mabuti ang Diyos. Kahit may problema ka, mabuti ang Diyos. Kahit may sakit ka, mabuti ang Diyos. Kailangan mong makita ang kabutihan ng Diyos. Bakit? Para yung mga pangit na nangyayari, maging mabuti sa buhay mo. Hanggat hindi mo nakikita ang kabutihan niya, yung pangit ang mangyayari. Hindi maapektuhan ng masamang bagay ang kabutihan ng Diyos. Walang bagay that can pollute the goodness of God. Amen? Amen! Ngayon, kapag ikaw, araw-araw, pinagninilayan mo ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Nagpapasalamat ka sa Panginoon na mabuti siya sa iyo. Then, you can respond with worship and thanksgiving. The second thing that you will do, respond with worship, respond with thanksgiving. Sinabi ng salmista, what shall I return to the Lord
He wasn't talking about repayment. Sapagkat we cannot repay God. Walang isa man sa atin ang pwedeng bayaran ng Diyos. Sapagkat hindi natin kayang bayarin ang kanyang awa, ang kanyang biyaya. Ang tanging magagawa natin is to respond with worship and thanksgiving. We cannot repay God. Sino po dito kayang bayaran ng kabutihan ng Diyos sa buhay natin? Wala. Kaya mo bang bayaran ng pagliligtas ni Lord? Wala. Kaya mo bang bayaran ng forgiveness ni Lord? Wala. Kaya mo bang bayaran yung ni-restore niyang relationship sa atin? Wala. Ang tanging magagawa natin, walang iba kundi mag-respond kay God through worship and praise. Tignan natin, Psalm 116, same verse. Ano kayang maigaganti ko sa Panginoon sa lahat ng kabutihan niya sa akin? So iniisip niya yung kabutihan ng Diyos sa buhay niya. Ano sagot niya? Sasambahin ko ang Panginoon at maghahandog ako sa Kanya ng pasasalamat sa Kanyang pagliligtas sa akin. Kaya kung nauunawaan mo ang pagliligtas ng Diyos sa iyo, magiging natural lang sa iyo ang pagsamba at pasasalamat. Mag-overflow lang sa iyo yon. Why? Naunawaan mo ang pagliligtas ni Lord sa iyo. Sino dito nagpapasalamat na niligtas ka ng Panginoon? Magsabing amen. Huwag mong kalimutan, the greatest act of goodness of God, walang iba kundi ang salvation mo. Araw-araw, lagi mo iisipin ang pagliligtas ng Diyos. Huwag kang makakalimot, niligtas ka ng Diyos. Huwag kang makakalimot, pinatawad ka ng Diyos. Huwag kang makakalimot, kaaway ka niya. Ngayon, kaibigan ka niya. Sabi ng salmista, maghahandog ako sa Kanya ng pasasalamat sa Kanyang pagliligtas sa akin. Napakahalaga na mag-respond tayo kay God sa pamamagitan ng pagsamba, sa pamamagitan ng pagpupuri sa Kanyang pangalan. Our worship is not our payment, but it is our proclamation, the declaring who God is and what He has done sa buhay natin. So every time we lift our hands, we sing song. We are declaring worship unto Him. Anong ginagawa natin? We're just returning something to Him. That is our worship. Matuto tayong magbalik ng pasasalamat at pagpupuri sa Diyos. May pamangkin po ako na 6 years old. Pangalan niya Daniel. Yung batang yon sweet. May kuya siya. Pag yung kuya niya, meron akong binigay sa kanya, takbo agad. Okay? Pero itong batang ito, pag meron akong binigay sa kanya, for example, umuwi po ako ng bahay, tapos may dala akong pasalubong o anuman, alam po ninyo ang attitude ng bata. Pagkatanggap niya, takbo siya palapit sa akin, yayakapin niya ako at saka niya ako ikikis. Anong ibig sabihin? Pahin ko po yun sa kanya eh. Kasi nakuha ko yung, alam ko yung kanyang kahinaan, yung attitude niya. Hindi niya kayang bayaran yung binigay ko sa kanya. Pero dahil masaya siya, yung respond niya dun sa tinanggap niya ay sa pamamagitan ng paglapit niya sa akin, yung kanyang yakap at kanyang halik. Kapatid ko, pag ikaw ba ay tumanggap ng awa at biyaya ng Diyos, patakbo ka bang palayo o palapit sa Diyos at niyayakap mo ang Panginoon at hinahagkan mo ang Diyos? Yung pagsamba mo, yan ang yakap mo. Yung papuri mo, yan ang halik mo sa Diyos. Bakit? Hindi mo kayang suklian, pero marunong kang bumalik sa Kanya. Amen. Ibinabalik mo ang pag-ibig mo. Ibinabalik mo ang pagmamahal mo sa Diyos na unang nagmahal sa atin. Ibinabalik mo lang. Hindi tayo marunong at hindi natin kayang bayaran, pero kaya nating magbalik ng mga bagay na tinanggap natin sa Kanya. We should respond through our worship and thanksgiving. Kaya yung pagsamba ay natural na lang sa'yo. Yung paglilingkod, natural na lang sa'yo. Hindi ka na pinipilit mag-worship. Sino dito ang hindi pinipilit mag-worship? Magsabing amen. Hindi ka na kailangang i-chat. At lalo na, hindi mo pinapautang na loob na nag-church ka. Wag. Pastor, pasalamat po kayo, nag-church po ako, meron kayong attendance ngayon. Mentor, pagpasalamat ka, nag-church ako, meron kang i-check sa iyong report. Naku, nagkaroon pa ng utang na loob ang mga leaders, lalo na ang pastor, dahil nag-church ka. Hindi natin pinapautang na loob na tayo'y nag-church. Tayo ang may utang na loob sa Diyos, tayo nagpapasalamat sa Diyos, kaya tayo sumasamba at nagbibigay at nagpupuri sa Kanyang pangalan.
Amen po ba? Amen po ba? Kailangan maunawaan natin yon, tayong nakikinabang. Pag sumasamba ka, ikaw nakinabang eh. Kaya ka nagbabalik, nag-over ng something. Why? Kasi ikaw nakinabang kay Lord eh. Amen po ba? Tayong may utang na loob sa Diyos. Nag-worship tayo kasi nagpapasalamat tayo sa Kanya. Amen. Kahit walang 90 days challenge, mag-worship ka kay Lord. Why? Kasi overflow ng love mo yun kay Lord na kailangan ka mag-worship. You are praying because you love Him. Lahat po na nagmamahal, malalaman na niyan. Diba? Pastor, 90 days challenge, walang 90 days challenge, tuloy-tuloy lang ako sa pagmamahal ko sa Diyos. Tuloy-tuloy lang akong mag-worship, mag-serve sa Kanya. Are you listening? Are you accepting the Word of God? Brothers and sisters, respond through worship and thanksgiving. Isipin mo lang yung pagliligtas ni Lord sa'yo eh. Yun lang niligtas ka ni Lord, nako. Yung lang niligtas ka ni Lord, yun lang pinatawad ka ni Lord. Sobrang blessing na yun. Walang sawa kang magpapasalamat at pagpupuri sa Kanya. Bakit? Niligtas ka niya eh. Yun ang sabi ng salmista, sasambahin ko ang Panginoon. At maghahandog ako sa Kanya ng pasasalamat sa Kanyang pagliligtas sa akin. Amen? Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon ng palakpak ng pasasalamat? Tanggapin po ninyo ang paghahandog naming pasasalamat at pagpupuri sa iyong banal na pangalan, Panginoon. Ang pagsamba namin ay para sa iyo lamang. Wala kaming ibang sasambahin at paglilingkuran at pasasalamatan kundi kayo lamang. Pangatlo, return your life in service and obedience. Pag ikaw naintindihan mo yung goodness ni Lord, naunawaan mo yung pagliligtas ni Lord sa iyo, you will return your life in service and obedience. Sapagkat ang mga bagay na maibabalik mo sa Diyos, hindi naman material na bagay, kundi yung buhay natin. Yun ang nagiging pagsamba natin kay Lord. Romans 12:1, I urge you, brothers, in view of God's mercies, to offer your body as a living sacrifice, holy and pleasing to the Lord, for this is your reasonable service unto Him. This is your service to God. This is your spiritual act of worship to the Lord. Yung buhay mo, because worship is not a song, only a song, but a lifestyle. So the best way when you say, Lord, I worship you, I thank you, and I praise you. Walang iba kundi yung buhay na ibibigay mo sa Kanya. Paglilingkuran mo siya. Psalm 116, anong maigaganti ko sa Panginoon sa lahat ng kabutihan niya sa akin? Sasambahin ko ang Panginoon at maghahandog ako sa Kanya ng pasasalamat sa Kanyang pagliligtas sa akin. At verse 14, tutuparin ko ang aking mga pangako sa Panginoon sa harap ng Kanyang mga mamamayan. So our greatest offering is not money, but our lives that is fully surrendered to the Lord. So when we serve, when we obey Him, when we love others, that is our return to the Lord. Bakit? Kasi tinutupad mo ang pangako mo sa Kanya. Napakalaga ng pagpapasalamat natin ay may kalakip na gawa sapagkat ang puso natin ay dapat maging tapat sa Diyos. Dapat napakahalaga sa bawat isa sa atin na ating i-keep yung mga pangako natin sa Kanya na tayo susunod, na tayo lalakad ayon sa Kanyang dakilang kalooban. Kaya tayo naglilingkod sa Diyos, tinutupad lang natin ang ating pangako sa Kanya. Kaya mga magulang at kapatid, lahat ng mga servant leaders na naririto, bakit tayo nagpapatuloy? Tinutupad lang natin yung pangako natin sa Kanya. Nung nangako ka kay Lord, nung nag-surrender ka ng buhay kay Lord, sabi mo, Lord, pag nagkaroon po ako ng trabaho, magsiserve ako. Ibinalik mo ba yung buhay mo kay Lord nung tinanggap mo yung trabaho? Marami. Nung nanalangin ng trabaho at nagkatrabaho, hindi na nagpakita kay Lord. Nung may sakit, nanalangin ng kagalingan, at nung gumaling, hindi na bumalik kay Lord. Nung maraming problema, malapit kay Lord, pero nung sinugod ng Diyos at tinulungan siya ng Diyos sa mga problema niya, dalamig sa Panginoon. Huwag ho nating tularan ang mga taong ganon. At huwag tayong magkaroon ng ganong klaseng puso. Ungrateful. Hinahanap ni Jesus sa mga nagpapasalamat sa Kanya, ang mga bumabalik sa Kanya. Alam natin yan, doon sa mga lepers.
Isa lang ang bumalik. Nasa na ang iba? Nasa na ang iba? Mahalaga na matuto tayong tumupad sa mga pangako natin sa Panginoon. So nung tayo'y nangako sa Diyos, di ba? Marami wala naman sigurong nangako kay Lord, habang single po ako, magsiserve ako sa iyo. Meron bang ganon? Lord, habang bata ako, magsiserve ako sa iyo. Ngayon, pag hindi ka na bata, titigil ka na. Ganon po ba? Kadalasan ng pangako natin kay Lord, Lord, habang buhay ako, maglilingkod ako sa iyo. Sino dito yun ang pangako niya sa Panginoon, magsabing amen? Kung ang pangako mo kay Lord, Lord, habang bata ako, magsiserve ako. Ngayon, pag ikaw, hindi ka na bata, gawin mo kung yun ang pangako mo kay Lord. Pero hindi. Kaya nga napakalaga na maunawaan natin Bakit tayo naglilingkod sa Panginoon? Bakit tinutupad lang natin ang pangako natin sa Kanya na hanggang buhay tayo, maglilingkod tayo sa Kanya. Kaya kahit anong sitwasyon, kahit anong edad, kahit anong kalagayan mo, oo, napapagod ka, oo, nangihina ka. But the Bible says, ang Diyos ang kalakasan ng ating puso. Ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng pananampalataya para makapaglingkod tayo sa Kanya. Ibig sabihin, kung ikaw ay taong punong-puno ng pasasalamat sa Panginoon, merong kang utang na loob sa Panginoon, tutuparin mo. Yung pangako mo sa Kanya, lagi mong alalahanin. Yung sumpahan mo sa Kanya, hindi mo kakalimutan. Kung paano ka sumumpa sa iyong asawa, ganun din ang sumpahan mo sa Diyos. Lahat po dito nakikinig, magsabing amen. Hanggang saan ang pangako mo, kapatid ko? Pag ba masaya lang? Pag ba malakas lang? Pag walang problema? Sa panahon lang ng kasaganaan? Ano man ang kalagayan natin, ano man ang marating natin, ano man ang mangyari sa atin, sa awa at biyaya ng Panginoon, kung ikaw ay taong nakakaunawa sa pagliligtas ng Diyos, tutuparin natin ang pangako natin sa ating Panginoon sa harapan ng Kanyang mamamayan. Maglilingkod tayo sa Diyos. You will return your life in service and obedience. Kaya magsiserve ka kay God Kaya ka nagsiserve, not because you are obliged. Kaya ka nagsiserve because you're just returning your life to the Lord. Gusto mo suklian ng Lord, kaso masusuklian mo lang talaga ang Diyos sa pamamagitan ng buhay mo. Kung isusuko mo sa Kanya, kung magpapagamit ka sa Kanya, kung ikaw ang magiging bibig niya, kung ikaw ang magiging kamay niya, kung ikaw ang magiging paa niya, kung ikaw ay magiging instrumento ng Diyos. Sa paraan lang na yon, doon mo masusuklian ang kabutihan ng Diyos, doon mo masusuklian ang pagliligtas ng Diyos sa bawat isa sa atin. Matuto tayong magbalik ng buhay sa pamamagitan ng paglilingkod. Kaya kapag ikaw ay nakakaramdam ng kapaguran, kapag ikaw ay nakakaramdam ng kalungkutan, kapag ikaw ay nakakaramdam ng anumang pag-alilangan, lagi mo lang isipin, may pangako ako sa Diyos. Ang magbibigay lakas sa iyo, yung pangako mo sa Diyos. Kasi definitely, yung pangako ni Lord sa iyo, totoo yun Hindi magbabago yun Kaya nga babantayan mo yung pangako mo sa Kanya. Huwag mong babantayan yung pangako ng Diyos. Tapat ang Diyos doon. Ang bantayan mo yung pangako mo sa Kanya. Amen po ba? Kailangan ng pangako natin ay natutupad natin. Huwag mong ipako ang pangako. Sabi mo sa kanan kaliwa, huwag mong ipako ang pangako. Sabi mo, Lord, magiging leader na ako. Ano ho ang nangyari? Lord, magsishare ako ng gospel. Ano ho ang nangyari? Nasaan ang pangako? Kaya habang nabubuhay tayo, mga kapatid, tuparin natin ang pangako natin sa Diyos. Tandaan natin ang pangakong ito habang buhay. Amen? Amen! Amen! So yung pangako, gawin natin. Kaya tayo naglilingkod. Lagi mo titignan yung pangako mo sa Diyos Hindi naman dahil sa tao. Kasi kung tinutupad mo lang ang pangako mo dahil sa tao, ay naku, tigilan mo na. Mapapagod ka lang. Mawawalang saysay lang ang bagay na yan. Tinutupad mo ang pangako dahil nangako ka sa Diyos. Amen? Sino dito ang nararamdaman ng Panginoon dito magsabing amen? Huwag mong i-treat si Lord na ghost. Totoo siya. Personal siya. Pag sinabi mo, nangako ka, hindi ka nangako sa hangin. Nangako ka sa isang persona. Pag nag-surrender ka kay Lord, di ka nag-surrender sa hangin. Nag-surrender ka sa isang Diyos na buhay. Pag naglingkod ka, hindi ka naglingkod sa hangin. Naglingkod ka sa isang Diyos na buhay. Makita natin, dapat na ang Diyos ay totoo. Tuparin natin ang ating pangako sa Panginoon sa harapan ng Kanyang mamamayan. Kaya nga yung paglilingkod, nakikita sa gawa. Amen po.
Kasi kailangan mong ipakita sa harapan ng kanyang mga mamamayan. Ang paglilingkod makikita sa gawa. You will show your service kay God sa gawa. Kaya nga napakalaga po mga magulang at kapatid, ibalik natin ang buhay natin sa ating Panginoon. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Mabuti ang Diyos sa atin. Tapat ang Diyos sa atin. Kaya maging tapat tayo sa ating mga pangako. Magagawa natin yan, kaya nga napakalaga ng pagsusuko ng buhay sa ating Diyos. Then lastly, rejoice in the privilege of giving back to God. Rejoice! Everybody say rejoice. So it's a privilege, brothers and sisters, yung magbalik ng buhay sa Diyos. Privilege po yun eh. It's not a burden. Huwag mong isipin kailanman na ang pagbabalik sa Diyos ng buhay ay burden. You know, kapatid, can you please listen to me? Pakinggan po mabuti sasabihin. Kapag ang paglilingkod sa Diyos ay naging burden na sa'yo, as if you are saying to the Lord, pabigat ka sa akin. Ulitin ko, pakinggan niyo po ha. Huwag niyo pong itatapon ito. Pag naramdaman mo at inisip mo na ang paglilingkod ay burden, as if you are telling God, pabigat ka sa buhay ko. Kailan naging pabigat ang Diyos sa atin? Tayo nga ang pabigat sa Kanya eh. Sapagkat tayo kumakapit sa Kanya. Tayo ang buhat-buhat niya. Tayo ang tinutulungan niya. Tayo ang nag-iistorbo sa Kanya. Kailanman ang Diyos ay hindi pabigat sa akin. That's why it's an insult to say, Lord, your work is a burden. Tayo yung naging burden sa Kanya sa krus ng Kalbaryo. Kaya kapatid, yung pagsiserve kay Lord is not a burden, it's a blessing, it's a privilege. Hindi lahat naligtas, hindi lahat napatawad, hindi lahat napili, hindi lahat naglilingkod. Lahat ba naglilingkod? Lahat ba naglilingkod? Lahat ba naglilingkod? Lahat ba naglilingkod? So ibig sabihin, hindi lahat na naglilingkod. Kaya yung naglilingkod, privilege yun, hindi burden. Pag hindi ka na naglingkod kay Lord at wala ka ng pagkakataong maglingkod kay Lord, ikaw ang kawawa. Kasi hindi naman lahat naglilingkod eh. Imagine, you're serving God. Kailangan nga, pagdating sa paglilingkod kay Lord, dapat tayo yung masigasig eh. Sa paglilingkod kay Lord, hindi ka mapakali kasi si Lord ang pinaglilingkuran mo sa buhay mo. Nandun yung excitement mo sa Kanya. Masaya kang magsiserve sa Kanya. Amen po. It's a privilege, not a burden. Yung ibabalik mo, yung bagay para sa Diyos, yan po ay privilege. Kaya nga, nagkukos siya sa iyo ng joy. Kaya nga sabi ng scriptures, the joy of the Lord is our strength. Nagpapalakas sa iyo. Kailangan makita po natin ito. Ang privilege na mag-serve kay God. Kaya nga, hindi ka pwedeng mawala ng pagtingin sa Diyos eh. Palaging siyang titignan mo, palagi siyang magiging rason bakit ka maglilingkod sa Kanya. Every act of gratitude becomes our worship, our prayer, our time, our talents, our offerings. Yan ay pasasalamat. Yan ay paglilingkod sa Panginoon natin. Sabi na 2 Corinthians 9:7, ang bawat isa sa inyo ay dapat magbigay ng ayon sa sariling kapasyahan ng walang pag-aatubili at hindi sa pilitan dahil mahal ng Diyos ang mga nagbibigay sa Kanya ng may kagalakan. It's not just about money. Ano ba pwede mong ibigay kay God na mas matindi? Walang iba kundi puso mo at buhay mo sa Kanya. Kaya kung si Lord gusto mong matuwa siya sa buhay mo, then ibigay mo yung buhay mo sa Kanya ng may kagalakan. Ibalik mo yung buhay mo sa Kanya ng may kagalakan. Ipakita mo kay Lord, masaya kang naglilingkod sa Kanya. Amen. Amen. Rejoice in the privilege of giving back to God. Malawak ang pintuan patungo sa kapahamakan at napakarami. Doon sila nagsisiksikan. Doon sila nagpupunta. Subalit napakakipot ng pintuan patungo sa buhay at
iilan lang ang nakakasumpong niyon. Yung makita mo, pintuan ng paglilingkod sa Diyos. Hindi ba privilege yan? Hindi naman lahat nakita nila yun eh. Hindi naman lahat nakita nila ng susi, ng totoong purpose ay ang maglingkod sa Diyos. Ng totoong may kabuluhan ay ang paglilingkod sa Diyos. Wala namang nakaunawa nun. Kaya, ikaw na naglilingkod sa Panginoon, I want you to understand this. That's your privilege. That's why you need to rejoice in serving the Lord. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. So, paano mangyayari yan? Umpisan mo palagi dun sa una. 3 R. Recognize the goodness of God. Then learn to respond with worship and thanksgiving. Then, return your life and service in God. Then lastly, rejoice because of the privilege of giving back to God. 3 R, recognize, respond, return, and rejoice. Kapatid ko, magpasalamat tayo sa Panginoon. Oo, we cannot repay God. Pero ang tanging magagawa na puso natin is to return something to Him. Di mo man nga kayang ibigay ang buhay mo eh. Yung buong buhay nga natin, di man sapat yan. Di man sapat yan. Kaya nga si Lord, di naman niya, mahalan mo ako ng buong puso, buong isipan, buong kaluluwa at lakas. Kaya kung sa simpleng pasasalamat at pagsamba, hindi mo magagawa, paano mo pa mabibigay ang buong buhay mo sa Kanya? Minsan pa nga, kinakanta mo pa yung 1,000 buhay. Paano mo nagagawang kantahin yun kung isang buhay lang hindi mo kayang ibigay? At paano mo magsasabing kaya mong ibigay ang buong buhay mo kung sa pamamagitan lang ng pagsambat pasasalamat, hindi mo kayang gawin? Brothers and sisters, kapag naalala natin ang lahat ng kabutihan ng Diyos, ang lahat ng pag-ibig niya, pag-iingat niya, pagpapatawad niya, higit lalo ang pagliligtas niya, mapapaisip tayo katulad ng salmista. Ano nga ba ang maigaganti ko sa Panginoon? Pag ito'y lagi mong natatanong sa iyong puso at isipan, ang sagot ay simple lamang, ngunit makapangyarihan. Lagi mong sambahin siya ng buong puso. Pasalamatan mo siya sa kaligtasan na iyong tinamo at tuparin mo ang ating mga. Sapagkat ang tunay na pasasalamat ay hindi lang sa salita, kundi sa pamumuhay araw-araw para sa Kanya. Magpasalamat tayo, maglingkod tayo. Ano man ang sitwasyon, lagi mong isipin ng Diyos ay mabuti. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon.